Magandang umaga po mga viewers, sa mga silent viewer ko, magandang umaga po sa inyo lahat. Mga kagrasa, magandang umaga. Shout out po sa 200 subscriber. Thank you very much po sa inyong lahat. Maraming salamat po talaga. Salamat sa suporta po ninyo. Maraming salamat sa inyong lahat. Hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sa kayo pong lahat na nagsusubscribe po sa akin, maraming salamat po sa inyo. God bless you po sa inyong lahat. Sana ipagpalain po kayo ni Lord sa araw-araw. Kung saan man po kayo naroon, ay lagi po kayong mag-iingat. Tayo mag-iingat. Yung pong ginawa ko rito na Santa Fe, binaklas ko yung cylinder head na nagkaroon ng leaking. Actually, binaklas ko po siya uli dahil nagkaroon po uli ng leak, pero hindi na po sa cylinder head talaga pala nanggagaling yung kanyang problema, kundi sa pinakapisngi po ng engine block. Kaya ang nangyari po, bumalik po yung yung nagpagawa sa akin. Sabi niya nga po na yun nga daw na nagkakaroon uli ng pressure. Nung unang kabit wala. Pero nung ginamit na po niya, bumalik uli. Siguro talagang hindi rin kinakaya talaga ng carbon type na cylinder head gasket. Kapag talagang may problema na, hindi ko rin itong makina pong ito ay bagong overhaul na din dahil nakita ko lahat sariwa yung mga gasket hanggang sa ilalim. Kaya nag-decide na po ako na ganun po ang nangyari. Ay sabi ko po sa may-ari na kailangan pong ibaba ang makina dahil may tama ang engine block. Kailangan papasadahan ng machining sa machine shop. Kailangan pong hasain yung ibabaw ng engine block. Na ito po siya. Ayan. Ayun po yung cylinder head. Kinatay ko na po yung makina. Nag-decide po ako na ibaba. Dahil hindi, magiging kawawa po yung yung cylinder head na laging pagdidiskitahan na may problema. Hanggang sa mauuwi na po ito sa wala. Hanggang sa palitan na. Nagnipis yung cylinder head nang dahil sa kararipis. Hindi po maganda yun. Ang cylinder head po ay pagka naripis po yan ng 3 beses, wala na po. Kailangan ng palitan ng isang buo. Ayan po yung mga gamit sa likod. Ayan. Ayan. Ayan mga idol. Ayan mga ka-viewers, mga viewers. Ito na po ipapalit kong magmi-metal na puli ako. Dapat po talaga carbon type na lang din uli. Pero palibasa pinaano ko na yung engine block. Pinahasa ko na. Yung yung metal na ikakabit ko. Yan po. Pinahasa ko po yung ibabaw ng engine block. Pinahilamusan ko para siguradong pantay na talaga. Yan. Ito po mga idol, itong sasakyan na ito. Yan po. Nakakaawa po yung nakabili. Dahil nang bilhin po niya ito, inutusan lang niya yung kanyang mag-iina na puntahan ng sasakyan na ito doon sa taong pinagbilhan. Ayoko pong mag-mention kung taga saan. Ayoko pong mag-mention kung sa kanino to binili, kung saan lugar to binili. Yan po. Yan. Ang bili po diyan ay nasa 250 daw ang bili nila. Yan. Yan mga ka-idol. Doon nila ito nabili. Yan, nakakaawa po. Hindi napapakinabangan pa ng husto yung sasakyan ay ganito na po ang nangyayari.
halos pati po yung ano, yung radiator papalitan din. Ayan po. Ayan po, bagong radiator po yan. Dahil yung radiator po, ayan o. Pinalinis daw niya. Dahil pinagdiskitahan din niya yung radiator. Ang nangyari po, doon sa pagkakagawa, kwan din. Yung mga nagli-leaking din sa gilid. Nag-leaking siya sa gilid. Yan. Yung mga idol. Kaya, sa pagbibili po ng sasakyan, mga buyer ng sasakyan, mag-iingat po tayo. Hindi po bali kami mga mekaniko bumili, kami ay mekaniko. Pero kayo po, advice ko po sa inyo, magsama ho kayo ng mekaniko na talagang kilala ninyo na hindi kayo ilalaglag. Yan po. Siguraduhin nyo lang na mapagkakatiwalaan talaga yung mekaniko na hindi makukuha sa kuwan. Yan. Bali ba maganda naman yung sasakyan. Kaya lang talagang ang naging problema yung kanyang makina. Ang ganda naman sana ng mga idol. Yung nakabili nito ay dati kong ang asawa niya ay kaibigan ng kapatid ko, at yung isang kapatid na lalaki ay kabats ko sa high school. Yun. Nung tumirik nga po ito doon sa may San Pedro. Yun nga po, kaya nga tumirik dahil pumutok nga yung hose sa linya ng oil cooler dahil nagkakaroon nga ng pressure. Pero nung naikabit ko na, nagawa ko na siya. Hindi lang naging kampante yung may-ari dahil nakikita niya na bula yung tubig. Tapos yung hose unti-unti siyang tumitigas. Nag-aalala, sabi ko nga gamitin muna ng gamitin, obserbahan. Natatakot dahil baka daw biglang tumirik siya sa ibang lugar na hindi ko na mapuntahan. Ay balak din nga po sana itong dalahin sa Camarines Norte, sa Gabok dadalahin sa sakyan na ito. Kaya nag-decide po siya na gawin yung nararapat kung ano. Kaya yan. Yan po mga idol, bubuin ko na po siya. Bali nag-decide din po ako na palitan ng mga connecting rod bearing dahil yung connecting rod bearing niya ay gastado na rin. Nalabas na yung tanso. Yung mga ng tanso. Ayan nalabas po yung tanso na ayan kitang-kita naman. Kinain na. Bali ba maganda naman yung sasakyan eh. Ganda siya. Yan. Maganda naman yung maganda mag-shifting. Walang problema sa shifting ng transmission. Ganda siya. Kaya yan po mga idol mga viewers na gustong bumili ng sasakyan, mag-iingat po tayo. Magsama po kayo ng mapagkakatiwalaan yung mekaniko. Yan. Ayan po magsisimula na po ako. Bali ito po yung connecting rod bearing. Yan. Yung connecting rod bearing. Connecting rod bearing.
Sige po. Shout out po sa shout out po sa mga taga Bicol, dahil sa Camarines Norte, yung mga vlogger doon. Shout out din sa sa mga taga Palawan ng mga vlogger. Shout out sa inyong lahat. I love you all po. Bali yan po, bali mandan na po yung makina na in-overhaul ko. Under na! Nilagyan ko pa ng dahon yun dyan. Yun po, kawan ng Panginoon yung pagkaka. Karga, tubig! Bali late upload na po ito. Na, hindi ko na po naipakita yung pagbubuo niya. Hindi ko na yun lang po mga mga idol. Late upload na po ito. Maraming salamat sa inyo. God bless you po. Lagi po naman tayo mag-iingat. Kami po tayo naman doon. Lagi po tayo. Salamat.